Inilatag na ng pamahalaan ng mga hakbang para tiyakin ang maayos at mapayapang pagbisita ni Pope Francis sa bansa sa susunod na linggo. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, nakipagpulong si Pangulong Aquino sa mga kagawad ng simbahan at sa mga miyembro ng gabinete. Nanawagan din ng pamahalaan at simbahan sa publiko na sumunod sa patakaran panseguridad sa Papal Visit. Si Rocky Ignacio ang ating tagapagbalita. Handa ng Pilipinas sa pagdating ni Pope Francis sa susunod na linggo. Pinulong ni Pangulo Aquino ang gabinete kasama ang kagawad ng simbahan sa Malacanang para sa paglalatag ng hakbang sa pagtiyak ng kaligtasan ng Santo Papa pati na ang milyon deboto sa loob ng 5 araw na state at apostolic visit. Bagamat handa, tiniyak ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma na gagamitin ng pamahalaan ng nalalabing panahon para ibayo pang mapalakas ang kahandaan ng bansa. Tinukoy sa talakayan ang lahat ng mahalagang kaganapan simula sa pagdating ni Pope Francis sa Huwebes, Enero 15, hanggang sa kanyang pag-alis sa Lunes, Enero 19. Tinunghayan din sa pagpupulong ang pagkilos ng Santo Papa sa Kamaynilaan at sa Leyte at ang mga kaukulang aspeto ng seguridad sa lahat ng kanyang dadaluhang kaganapan kasama na ang mga sumusunod. Sa Enero 16, ang General Audience of Senior Government Officials and Members of the Diplomatic Corps at Malacanang Palace, Mass for Religious at the Manila Cathedral, at meeting with families at the SM MOA Arena. Sa Enero 17, visit to Leyte including a Mass at the Tacloban Airport, blessing of the Pope Francis Center for the Poor, meeting with the priests, women and men, religious and seminarians at Palo at sa mga pamilya na kumakatawan sa mga apektado ng Typhoon Yolanda. Sa Enero 18, meeting with the youth at the University of Santo Tomas at Holy Mass at the Rizal Park. Nanawagan na ang pamahalaan at simbahan sa lahat ng pagsunod sa patakaran pangseguridad sa mga lugar na bibisitahin ni Pope Francis sa Maynila at Leyte. Kabilang sa ipinagbawal ang pagdadala ng anumang uri ng bag at backpack sa misa ng Santo Papa na idaraos sa Luneta. Inihimok ang lahat na maging mahinahon at sumunod sa gabay at mga patakarang paiiralin upang mapangalagaan ang seguridad ng Santo Papa at mga mananampalatayang nais siyang makita. Para sa misa sa Luneta sa Enero 18, bubuksan ang Rizal Park at Quirino Grandstand area mula ika-6 ng umaga hanggang ika-1 ng hapon. Hindi pahihintulutan ang pagdadala ng bag o backpack. Maaaring magbaon ng pagkain, inumin at mahalagang kagamitan na dapat ay nakapaloob sa clear o transparent plastic bag o container. Inaabisuhan din ang mga dadalo sa misa sa misa na maaari silang magdala ng pamaypay, sombrero o raincoat sa halip na payong upang hindi makasagabal sa iba. Mahigpit na ipatutupad ang mga hakbang pangseguridad. Hindi pahihintulutan sa mga itinakdang secured areas ang mga di-autorisadong individual. Mamamahagi din ng car passes para sa mga autorisadong sasakyan lamang. Iaanunsyo ng MMDA ang magiging ruta o daloy ng trapiko sa pagdating sa bansa ni Pope Francis. Nauna nang nagpalabas ng paalala ang Manila International Airport Authority at Civil Aviation Authority sa mga magbibiyahe sa kanselasyon at limitasyon ng flights dahil sa pagdalaw ng Santo Papa. May deployment ng mga marshals at may deployment ng mga health areas, no, yung mga emergency first aid. Meron ding mga ushers para sa komunyon. No? Maraming mga tao nagagabay sa pagkilos ng mga dadalo sa misa. Ang briefing ay pinamunuan ni Undersecretary Emmanuel Bautista na itinalaga ni Pangulo Aquino bilang point person sa security preparations. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.